Magandang gabi, kami po ang LSC at andito po kami sa Bulacan, sa site mismo sa aming warehouse project. Kami po ay magko-concrete pouring sa foundation mismo and manood lang kayo at ipapakita po namin sa inyo kung paano namin ito ginagawa. Dapat makasiguro ka sa paghalo ng semento at ang ibubuhos sa project mo. Baka kasi mamaya, puro hangin yung laman. Tara't samahan niyo ako at alamin paano ba ang tamang paghalo at pagbuhos ng semento. Dito lang sa LSC. Concrete! Ano nga po ba ang concrete? Well, napaka-basic lang yan. Meron po siyang 4 ingredients. Tubig, sand, gravel, and cement. And isa itong materyales na pinoproduce natin para makuha natin ang isang material na merong lakas or tibay na katulad ng bato. Alright? So we're basically producing a material that has the strength of a stone. Ang mixture nito, may iba-iba. Actually, kinukuha natin to by PSI na kailangan si project manager ang magsasabi niyan. Pero basically, meron tayong 2,500 PSI, 2,000 PSI kung medyo tipid tayo, 3,500 PSI, 4,000 PSI, and 4,500 PSI. And yung 2,000 PSI, hindi po ito basta-basta nare-regulate ha. It depends. It depends po sa paggagawan. Okay? So, yung mga 3,000 PSI, for example, dun sa ginawa natin sa ating pundasyon, dun sa video kanina, meron pong mixture yun. 1, 3, 3. Okay? So, meron pang ibang mixture according sa pangangailangan natin. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2.5.3, 1, 2.5 and 3, 1, 3, 3, and so on and so forth. And napaka-importante po nito malaman kasi para alam nyo na tama ang binubuhos nyo. This is very advisable. We do advise yung pag-vibrate ng concrete after pouring to eliminate yung hangin sa loob. And of course, yung tinatawag na honeycombing. We don't want that. Alright? Ang gusto po natin ay yung matibay na concrete. Yung mas matibay pa sa relasyon nyo. So after vibrating the concrete, ang sunod po natin is yung curing stage. Ano po yung curing stage? Ito po yung tagal ng panahon na para ma-eliminate natin lahat ng moisture dun sa mixture natin. Ano pong silbi nito or ano po ang purpose nito is para ma-attain natin yung pinakatibay niya. It will take from 2 days dun sa pagka-dry niya up to 28 days para magamit na talaga natin siya. Yung tuyong-tuyo na siya para ma-eliminate yung cracks, ma-eliminate yung alam mo yun, yung may moisture pa, sa din na pagbigay. And of course, yung mga bagay na hindi natin gusto, ma-eliminate na lahat yun at hindi na mangyari. Siyempre, nasa tamang panahon, nasa tamang paghihintay, mas tumitibay. So we have 2 ways of mixing and pouring concrete. Ang una po nating way is yung ready mix concrete. Yung nakikita nyo, halimbawa, nung papasyal kayo ng pamilya nyo, tapos meron kayo nakikitang truck ng semento or truck ng concrete. Yun siya. So it's been mixing habang umaandar kasi it's the same way with ice cream. So para maging cream lang siya ng ganon or rather yung lambot na kailangan niya bago siya ibuhos, dapat umiikot lang siya consistently. Pero may time po kasi yon, may oras yon. The other way of mixing concrete is yung manual mixing natin. So doon na po mismo ito nangyayari sa site. Pwede itong i-mix ng by pala, pwede rin naman tayong gumamit ng 1-bagger mixer. Depende po yung pagmimix or rather pagbubuhos doon sa pagbubuhusan. Perfect example is yung foundation na pinagbuhusan namin, 8 times po kami nagbuhos doon. And again, ang ginamit po namin timpla doon ay 1, 3, 3. So ayun nga, no? Napag-usapan na natin ng 2 klase ng paghalo ng semento. So kami naman dito sa LSC, we can provide both depending on your preference and also your budget. So please do message us sa inyong mga inquiries for your design and building needs. Message LSC, build with LSC. LSC, we build. See you!